Mackinac Island. Ang tanging lugar sa Amerika na bawal ang mga sasakyan. First impression, it feels like a theme park. Dito, ang mga kabayo ang hari ng kalsada. Kabayo ang gamit nila sa pagdi-deliver ng mga package. At ang mga luggage o gamit ay ikinakarga lamang nila sa bisikleta. Kung nais mong mamasyal, pwede kang maglakad, magbisikleta, o kaya ay sumakay sa kanilang horse taxi. Tahimik ang pamumuhay at para kang nasa fairy tale dahil puno ng bulaklak ang paligid. Tingnan nyo naman ang mga kuhang ito. Talagang napaka-instagrammable ng lugar. Sa isang sulok ng Michigan, USA, may isang isla na tila ba'y nakatakas sa modernong mundo. Walang traffic, walang mga busina, at higit sa lahat, walang sasakyan. Ito ang Mackinac Island, ang lungsod na piniling manatili sa ilalim ng mga paa ng kabayo sa halip ng mga gulong ng kotse. Matatagpuan ang Mackinac Island sa pagitan ng Upper at Lower Peninsula ng Michigan sa gitna ng Lake Huron. Isa ito sa mga hidden gems ng Amerika na puno ng kasaysayan, kalikasan at kakaibang pamumuhay. Napaliligiran ito ng tubig at walang tulay papunta sa mainland, kaya karamihan sa mga turista ay sumasakay ng ferry boat papunta rito. May iilan namang sumasakay ng eroplano patungo sa Mackinac Island Airport o kaya'y dumadaong gamit ang kanilang pribadong bangka sa pantalan ng isla. Ito ang unang bahagi ng adventure sa pagpunta rito sa Mackinac Island. Ayon sa Mackinac Island Tourism Bureau, nasa mahigit 500 katao lamang ang nakatira dito buong taon. Pero kapag summer, umaabot sa mahigit 20,000 ang populasyon nito dahil sa mga turista. Bawal ang mga sasakyan dito, kaya kabi-kabilaan ang kabayo rito. Ayon sa Mackinac Island Tourism Bureau, nasa 600 na kabayo ang regular na ginagamit sa isla para sa carriage tours na nagsisilbing sasakyan papunta at pabalik sa iba't ibang atraksyon at maghatid ng mga bagahe at iba pang gamit na kailangang dalhin sa paglilibot ng isla. Pero bakit nga ba ipinagbabawal ang sasakyan dito? Balik tayo sa taong 1898. Ipinagbawal ng lokal na pamahalaan ang mga horseless carriage o sasakyang dimotor matapos itong biglang mag-backfire o pumutok ang tambucho na ikinatakot ng mga kabayong malapit sa lugar. Dahil sa ingay at panganib nito sa mga kabayo at ari-arian ng mga residente rito, ipinagbawal ng mga opisyal ng baryo ang paggamit ng mga sasakyang may internal combustion engine. Makalipas ang ilang taon, pinalawak